Jesus Christ. Amen. No up. So ayan, grabe ang lupit ni Apchad. Ayan, welcome back Apchad. So ayan, bago muna tayo magsimula, magpapakilala muna ako. Andito na naman tayo sa ano. Gusto niyo ba ng kwento? Ano lang, maiksing ano lang. So ayan, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga po pala si Nerma Valeriano. Isa po akong OFW dito sa Kuwait. At the same time, itong business na to, ginagawa ko siya as a part-time lang din po. Okay? And then, kasi, ang ano namin kasi pag umuwi ka ng Pinas, ang gusto namin is meron kaming siguradong negosyo, di ba? Kasi hindi naman habang buhay is malakas ka para magtrabaho at may ano ka, di ba? May trabaho na yung bang mag-ano ka ng extra income, di ba? So, magandang tulong na rin tong business natin dito kasi grabe. So ayan, parang inaano kay ano parang tinatamaan ako ngayon ng kaba Grabe talaga sa chat. So ayan, shout out muna nga pala sa pinaka-founder natin dito na si Ramon Velo, 'di ba? Yan yung pinaka-idol namin dito sa grupo namin, 'di ba? So hindi yan sasamang mag-guide sa amin. May mga problema man kami, 'di ba? Na andito pa rin siya. So and then sa co-founder din namin na si Mary Ann Vilo, 'di ba? Yan, napaka-idol namin yan talaga dito kasi sila yung nanay at tatay namin dito sa business na to. So, ayan, sa Team Hotshot, si Hotshot Jerry, welcome po. Si Christopher, ayan, welcome po sir. Ayan. Si Maribel Subugan, si Rolly, si Apchad, at saka si Alan Sibugan. Alan Sibugan, ngiti-ngiti naman po pag may time. Smile po. So, ayan, si Ap Hernandez. Siyempre, ayan, gwapo. Ayan si Angela. Welcome po. And then, ayan, siyempre sa Team Ala naman. Si Feligreso. Welcome po si Annalyn Kupian. And then, siyempre ito si Alan Eras, napaka-alupit nito. Soon, business partner po natin to. And then si William Bibedes po. Soon, business partner din po natin to. Welcome po, sir. And then, syempre, sa ating mga guests dito, ito ay halos araw-araw na naandito tuwing may gathering tayo. Andito lagi to. Si Dolores, welcome po. And then si Coach Nestor. Okay po. Hindi ba ako natawag? Ilang nakita ko sa screen eh. Wait lang. So ayan, okay na po. Bago ko ipapakilala yung ating guest ngayon, so meron po tayong mga rules and po dito, and ethics po dito sa Zoom. Okay po? Pa-share screen na lang po, Coach. Okay, wait lang. Wait lang. Mga seryoso ang mga mukha natin na. Tingiti din pag may time. Alan Sibugan, ayan oh. Laging seryoso si Alan Sibugan eh. Kasi iniisa-isa ko kayo eh. So ayan. Teka lang, andiit. So, ito po yung natin, Zoom rules and ethics po natin. Una po is mag-rename po tayo. And then pangalawa, make sure na convenient po ang place mo, hindi maingay at malipat-pat ng pwesto. And then, bawal ang nakahiga, walang damit o nakasando, at natutulog, di ba? Siguraduhin naka-mute ang audio para maiwasan ang distraction sa speaker. Make sure na connected ang audio, bawal ang naka-off cam,
as respect sa speaker. Tapusin ang Zoom meetings, training, or gathering. Kung dalawa kayo sa bahay na nakakonect sa Zoom, teka lang. Ano yung cellphone ko? Yan. Wait lang po ah. Nag-ano yung cellphone ko? Wait. Ayan. So, siguraduhin na naka-mute, 'di ba? Siguraduhin mute ang audio para maiwasan ang distraction sa speaker. Make sure na connect ang audio. Bawal ang naka-off cam as respect sa speaker. Tapusin ang Zoom meetings, gathering, or trainings, 'di ba? Kung dalawa kayo sa bahay na naka-connect sa Zoom, keep distance or mas maganda na disconnect ang audio, 'di ba? And then keep bridging sa chat room, bring notes and pen. Ayan po yung mga Zoom rules and ethics po natin. Okay, wait. So, ito na po yung ano natin, yung ating guest. So, hindi ko na syempre papatagalin tong ating guest na to. Kasi nakita ko na siya dito sa screen ko na nandito na siya. So, isa po siyang napakalupit nito. Isa po siyang timekeeping, one of the leaders and top two earners of the Team Glorious. Let us welcome Jonelyn Buhian. Narinig ba ako? Malinaw po? Hello po, naririnig po ako? Yes, up. Ayan, so good evening, good morning, and good afternoon po sa ating lahat dito. Grabe no, 21,000. So, pwede ba mag-share screen up? So, maraming salamat pala sa magandang host kay Ma'am. Ano ba pangalan nito ni Ma'am Nerma? Hello, Ma'am Nerma. Hello po. So, mga nasa OFW po ba to lahat? Yes, up. Mga seaman and then nandito rin sa Pinas yung iba. Grabe no. So, hello sa may mga Bisaya ba to up? Ilonggo, Bisaya, halo din up. Bicolano. So, ako naman isang Bisaya. Bisaya. Ilonggo. Di ko kasabot og koan. Ilonggo, Bisaya man ko. So, ano lang tayo dito, kwentuhan lang tayo. Kumbaga, first time ko talagang kinakabahan ako eh. So, ganito pala pag magtutok. So, pwede ba ako mag-share screen? Yes po. Bakit ayaw? Hindi po ako makapag-share screen. Bakit? Ayaw mag-play. Pasensya na po kayo Ayaw mag-play eh. Bilo, paano ba to? Wait Ayaw lang siya up. mag-play. Ayan, pwede na. May nakita na po ba app? Yes po, yes po.
So pasensya na kayo, cellphone yung ginamit ko eh. So yon, magpakilala lang din po ako. Ako pala si Junilyn Buhian. So background ko naman po, dati po akong timekeeper sa construction. So kung merong construction dito, so marilit ka sa buhay ko na bakit ako nandito sa negosyo na to. So ito po yung trabaho ko dati. Grabe, napakahirap talaga kasi nung mga time na yan, nagdadalang tao po ako na pumasok po dyan sa construction. Pero syempre, kailangan natin ng pera, kaya tayo nagsumikap. So kung bakit naman ako nandito sa negosyo na to, so ito lang po yung taong nagdala sa akin. So sa mga nakakilala sa kanya, grabe, isa na rin po yan sa international top earner. So proud to see talaga ako dyan kasi partner ko po talaga yan siya. So kung bakit naman ako dito sa negosyo na to, hindi ako agad-agad talaga na nag-join. Kumbaga dito sa negosyo natin, bago lang din po ako. Kung baguhan ka ngayon, so focus ka kung anong sasabihin ko kasi dito sa negosyo natin isa lang din po akong bago. Kumbaga talagang sumunod lang ako kaya nagka-resulta din ako kaagad. Talaga dito sa negosyo natin, kailangan lang talaga natin ng yes upline. So nung mga time na yon, itong time na to kung bakit ko to sinama, lagi niya akong dinadala sa simbahan. Kasi itong mga time na to, kaka-start lang niya talaga dito sa pandemic. Nung time na nag-pandemic, dito na talaga siya nag-boom. Kasi dati, nung offline pa lang, ang sabi lang niya sa akin, pupunta lang siya ng opisina kasi meron lang siyang pupuntahan. Kasi nung mga time na nag-join siya dito sa negosyo natin, hindi ko talaga alam. Kasi ang sabi niya, meron lang siyang babaeng ka-meet up. Kumbaga, nung time na sinabi sa akin na negosyo, so hinayaan ko lang siya kasi alam ko naman talaga na negosyante siyang tao. Kahit nasa construction siya, talagang negosyante siya. Nagdadala siya ng damit para lang mabuhay kami kasi hindi po talaga basta-basta yung buhay namin ng mga time na yun. Talagang hirap, talagang sagad talaga. So, kumbaga, sinasabay lang niya. So, nung time na merong nag-share sa kanya ng negosyo, talagang grinab niya to kaagad. Tapos, nung mga time na yun, walang-wala talaga kami ng pera. Wala kaming pera. So, ang ginawa niya, nung mga time na yun, ang sabi niya, meron siyang negosyong nagustuhan, pero wala kaming pera. So, ang ginawa niya, nanghiram daw siya sa mga barkada niya. So, pagdating ng sunod na araw, nagulat ako, umuwi siya, may dala na siyang product. Siyempre, natuwa ako kasi ang sabi niya sa akin, yung product na yan, maganda yan para sa'yo. Kasi talagang, hindi naman sa paglait sa sarili ko, talagang maitim ako. Black beauty talaga akong tao. So, nung matay nun, siyempre, natuwa ako kasi sabon eh. May vitamins. So, tuwang-tuwa ako. Pero dito sa negosyo na to, hindi ko talaga siya iniintindi. So, nung mga time na last year lang, taon na rin kami nung November, nag-start kami dito sa negosyo natin. So, nung time na yun, lang talaga akong kinakausap ni Ma'am Natalie kasi bakit isa po talaga ako sa negative dito sa negosyo natin. Oo nga, mag-asawa kami. Pero nung time na lagi na lang siyang cellphone. So, nagsi-cellphone siya. Tapos, wala na kaming makain. Sabi ko sa kanya, bakit, ano bang meron dyan? Bakit ayaw mo nang magtrabaho? Bakit ayaw mo nang umalis dyan sa higaan mo? Lagi ka lang hawak mo cellphone. So, nung time na yun talagang nag-aaway din kami kasi syempre, hindi naman sa ang kachat niya lagi mga babae kasi syempre lalaki siya. So, kachat niya lagi mga babae. For short, nagsisilos ako kasi sabi ko, bakit ganun? Tapos nung time na yun, pinakausap niya ako ni Ma'am Natalie kasi talagang negative ako. Kumbaga, syempre, pag inaaway natin yung asawa natin na nandito sa negosyo natin, so madidipo ko siya. Kinakausap ako ni Ma'am Natalie. So nung kinausap ako ni Ma'am Natalie, medyo nalinawan ako ng isip ko. So medyo iniintindi ko siya. Nung time na hindi pa talaga sapat kay Ma'am Natalie yung, syempre, may ugali tayo, babae eh. So, pinakausap ako sa katulad ko na may anak din nung mga time na yon. So, pinakausap kay Ma'am, ano ba pangalan nito? Kay Ma'am Dina Castillo. So, si Ma'am Dina Castillo naman nung mga time na yon, may baby din po siya, bagong panganak din po siya. So, narelate ko yung sarili ko kasi ang sabi lang sa akin ni Ma'am Dina,
Alam mo ba, ma'am, masarap sa negosyo natin, kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita. Kahit nasa bahay ka, kasama mo ang anak mo, nalagaan mo ang anak mo, pero pwede kang kumita. Yun yung nag-sink in sa isip ko. No, pwede pala akong kumita kahit nasa bahay lang ako. Kasi nung mga time na to, ang partner ko pumupunta pa ng opisina eh. Nagmi-meet up pa sila ni Ma'am Natalie. So, meron siyang client, pinadala doon. So, hindi nagaganong intindihan yung negosyo. Tapos, nung iniintindi ko na siya, inaral ko talaga siya, umaatin ako ng training. Nung umaatin ako ng training, naintindihan ko yung negosyo, ang sabi ko sa kanya, sa partner ko, paano ba sumali dyan? Na medyo naintindihan ko na eh. Isip-isip ko, kaya ko naman siyang gawin. Kasi kung anong ginagawa mo, cellphone ka lang eh. Tapos may income ka na. Nabubuhay na kami. Kumbaga, kahit paano, nakakakain na kami kung anong gusto naming kainin. So sabi ko sa kanya, kasi no, hindi to magaling sa cellphone yung partner ko eh. Talagang kung anong tinuturo ni Ma'am Natalie, nag-yes up lang siya. Pero sa totoo, hindi niya alam. So ang ginagawa ko, kasi syempre nakikinig lang naman ako, so ang ginagawa ko, sabi ko, akin na yung cellphone mo, ako magpapaturo. Kung paano siya gawin, para ako na lang magturo sa'yo. So nung mga time yun, ako nagturo sa kanya. Syempre naisip ko, kung anong nagawa niya, kaya ko naman yung gawin. So ang sinasabi lang ni Ma'am Natalie dati, ang gawin mo lang ma'am, 10% lang effort mo. 90% effort ko ako i-explain sa negosyo. Sabi ko, nga no. So nung mga time na yon, ang sabi niya sa akin, sa partner ko, kung gusto mong sumali, paghirapan mo rin. Kasi bakit? Kung hindi mo pinaghirapan yung pira mo, hindi mo to igagrab. Hindi mo tatrabahuin yung negosyo natin. Kung hindi mo pinaghirapan yung inano mo dito. So sabi ko sa kanya, paano ako kikita? Paano ako magkakapira na nasa bahay lang ako? Paano, saan naman ako maghanap ng pera na, siyempre, inalagaan ko yung baby ko. So yung time na yun, yung baby namin ilang months pa dito nung mga time na yun. So ang sabi niya sa akin, so alam ko naman na mayroon kang kakayanan. So ang gawin mo, mag-invite ka ng 5 tao. Isipin nyo, hindi pa ako member pero pinapa-invite na ako ng 5 tao. So ginawa ko kasi gusto ko eh. Ginawa ko yung pag-i-invite kasi nagustuhan ko yung negosyo, naintindihan ko, alam kong kayang-kaya ko siyang gawin. So nag-invite ako. So masaklap doon, siguro mga 1 week lang, nakapasali ako ng 2 tao. So yung 2 taong napasali ko kasi syempre background ko dating construction, so ang napasali ko construction workers din. So kung bakit ko naman siya napapasali, dahil single ang dinadala ko. So unang-una dito sa may mga mag-asawa, magkaintindihan kayo. Halimbawa, kung mag-asawa talaga kayo na nandito sa negosyo natin, dapat strategy lang namin single kami. Kung strategy nyo na single, dapat magkaintindihan kayo bilang mag-asawa. Kasi ang strategy ko talaga, mag-asawa kami, pero ang strategy namin bawat isa single kami. Kaya ako nakapapasali ng construction, kaya ako nakapasali ng tao na hindi ko kakilala dahil naniniwala siya na single ako. So nung mga time na yun, syempre, nilatagan natin ng multiple account. Alam nyo na yung multiple account. So maganda talaga kung alam nyo na yung multiple account kung hindi ka pa multiple account na dito. So nung time na yun, nilatagan ni Ma'am Natalie ng multiple account, masaklap, yung 2 taong napasali ko, nag-7 account agad. Diba? So talagang dito sa negosyo natin, wala talagang imposible basta trabahuin mo. Sabay hingiin mo lang din kay Lord. So, nung mga time na yon, syempre, magkano kinita ng partner ko, di naka-join ako. So, nag-join ako. So, syempre, nag-join na ako eh. Member na ako. So, mas lalo kong sinipagan. Mas lalong ginawa ko yung negosyo. Halos talagang, nung time na kakasimula ko lang dito, kahit may bibi ako, pati bibi ko pumayat eh. Ako talagang hindi ako pumapayat. Talagang mataba akong tao. kahit hindi ako natutulog, kunting kain ko, hindi talaga ako pumapayat. So yung baby ko talaga naapektuhan dito sa negosyo natin kasi dahil syempre nag-breastfeed lang kasi siya sa akin. Kumbaga nadididi niya yung yung puyat ko, yung gutom ko. Kasi pag nag-umpisa ka talaga dito sa negosyo natin, kailangan talaga natin pagdaanan yung proseso. So nandyan yung puyat, pagod. So kasama talaga yan sa atin dito. So yung mga time na yon, syempre sinipagan ko siya, ginawa ko yung negosyo kasi member na ako. So after 2 days,
Nakapa-join din po ako ng 2 tao. So ang napapa-join ko naman ulit, isa din po siyang construction. So yung construction na rin yun, ngayon 15 account na rin po siya. So yung isa naman na on the spot ko rin kasi dalawa sila on the spot nun, kamag-anak ko naman din siya. So ganun din po yung pinsan ko ngayon, isa na rin po yun sa leader ko, 15 account na rin po siya dito sa negosyo natin. So siyempre, sa income na yan, kikita ka ng 2-4. Siyempre masarap na yan, di ba? Kahit sino, kung nasa bahay ka lang, kumita ka ng ganong kalaki, napakaswerte mo na. Kasi gamit lang ang cellphone, pwede kang kumita. Saan ka pa nakakahanap ng negosyo na nasa bahay ka lang, na pwede kang kumita na wala kang boss? Saan ka pa nakakahanap ng negosyo na wala kang mga gastusin? Meron ka lang wifi. Bigyan mo lang talaga siya ng time. Bigyan mo siya ng oras para sa negosyo natin. Kasi kailangan talaga natin siyang trabahuin. So katulad niyan, marami dito mga OFW at saka seaman, tama? So ang gawin nyo lang, ang negosyo natin, bigyan nyo ng oras. Kasi dito sa negosyo natin, basta binigyan nyo na siya ng time, walang imposible. Kikita talaga tayo dito. 'Di ba? Kasi ang kagandahan lang dito sa negosyo natin, kahit kamag-anak mo, i-share mo lang sa kanila eh. Sabihin mo lang meron kang negosyo na nakita ngayon, so pwede silang sumubok dito. Kasi ganun lang din naman ako eh. Sinasabi ko lang, gusto nyo ba ng extra income? Siyempre sasabihin ng tao pag sinabing extra income, siyempre lahat naghahanap ng extra income. Kasi siyempre kahit nasa ibang bansa ka, kasi marami na rin akong downline na OFW, lalo na yung iba nga, pag kinakausap mo, walang pera eh. Kasi bakit? Pagdating ng sahod nila, nakaabang na yung pamilya nila. Kumbaga, ang meron sa kanila, resibo. So siguro, yung iba dito, kung may ipon ka, napakaswerte mo. Kasi kadalasan sa mga tao kung OFW, wala talagang pera. So ang ginagawa nila, kasi nagustuhan nila yung negosyo, naintindihan nila, gumagawa lang din po sila ng paraan. Ang lagi ko lang sinasabi sa kanila, nandito ka na, trabahuin mo to. Kasi ito yung negosyo na mag-uwi mo, na hindi ka na babalik dyan sa ibang bansa. Kasi napakahirap na malayo sa pamilya mo, lalo na kung may anak ka. 'Di ba? Kasi ako nga, kahit isang araw lang mawala yung partner ko. Grabe, sabi ko, ganun pala yung naramdaman. 'Di ba? Kasi syempre mahal mo yung tao eh. Pag mahal mo yung tao, malayo lang sa'yo, syempre mamimiss mo ka agad. Eh lalo na yan, nasa ibang bansa kayo, sa malayo kayo sa pamilya nyo. Siyempre yung anak nyo, lalo na yun, naghahanap yun sa inyo. 'Di ba? Kumbaga ang negosyo natin, talagang pag tinatrabaho mo, uuwi ka dito na grabe. Masabi mo talaga, buti na lang sinubukan ko to. So, talagang tinatrabaho ko yung negosyo natin. So, ito na rin po yung income ko. Kumikita na rin po ako ng ganong kalaki. So, kahit papaano, nilalaban ko talaga yung grupo ko. So, kung ikaw ngayon may grupo dito, meron ka ng grupo, isa ka na rin sa leaders, may team ka na hinahandle, huwag kang pumayag na hindi ka kumikita. Kasi bakit? Ikaw yung tinitingnan ng mga tao mo. Kasi napakasarap talaga pag yung taong halimbawa titingin ka sa mo, sa dashboard mo na may income. Grabe, napakasarap, di ba? Kaya kung ikaw ngayon, ang dashboard mo walang income, tuduhin mo na to. Trabahuin mo tong negosyo natin. Kasi sa negosyo natin, wala kang boss. 10% lang effort mo bilang bago, 90% effort ng mentor mo, 100% income no. So kumbaga, yan lang po lagi ang sinisikin ko sa mga tao ko. 10% lang effort mo dito sa negosyo natin. Hanap ka lang ng makakausap natin. Kasi pag sumali, ikaw yung kikita. 'Di ba? Napakasarap nun. Na sinishare mo lang yung negosyo. Ang mentor mo ang bahala mag-explain. So dati, kumbaga, masabi ko lang din dito, kung ikaw ngayon medyo matagal ka na, kung hindi mo alam paano maglatag, mas maganda aralin mo. Kasi bakit? Ito rin naranasan ko dito sa negosyo natin. Bilang mag-asawa kami, so darating talaga yung time na mag-aaway kami. So syempre siya yung upline ko,
Siya yung direct upline ko. So, syempre, siya yung inaasahan ko pag meron akong client. So, nung mga time na yun, nag-aaway kami. Merong tao yung tao ko. Ayaw niyang latagan. Kasi sabi niya, bahala ka dyan. So, nung mga time ang ginawa ko, alam niyo, ang ginawa ko, lumapit ako sa mentor niya, kay Ma'am Natalie Horado, kung kilala niyo. Sabi ko kay Ma'am Natalie, turuan niyo po ako maglatag. Kasi unang-una talaga dito sa negosyo natin, kailangan nating aralin at saka aralin natin maglatag. Kasi kahit tulog yung mentor natin, basta marunong tayong maglatag, pwede tayong kumita na kahit wala pa, kahit tulog sila. Di ba? Pwede tayong makapapiin kahit tulog sila. Kasi hindi lahat ng oras na nandiyan yung mentor natin. Halimbawa, yung mentor natin, busy, tayo, merong client, hindi tayo marunong. So, kawawa tayo. Di ba? So, unang-una, aralin mo yung paglalatag kung hindi ka pa marunong. So, nung time na yun, lumapit ako kay Ma'am Natalie, sabi ko, magpaturo ako maglatag. So, syempre, si Ma'am Natalie, napakabait na mentor namin. Grabe, saludo ako sa babae na yan, wala akong masabi. So, nung mga time na yun, tinuruan niya ako paano maglatag. So, nung marunong na ako maglatag, ang naranasan ko rin dito, kung ikaw ngayon, nanay, kung ikaw ngayon, may asawa ka, may anak ka, dito sa negosyo natin, grabe yung naranasan ko dito. Nagpadidi ako habang naglalatag ako. Di ba? Ganon ako ano sa negosyo natin. Hindi ko sinasabing busy ako, hindi ko sinasabi na may anak ako, hindi ako pwede maglatag. Kumbaga, wag dahilan. Gawin mo talaga siya. Kasi walang imposible. Halimbawa, sasabihin mong ayaw mo maglatag kasi may bibi ka. Paano kung nilatagan mo, magsasali pala yun, di sayang. Di ba? So dati talagang naranasan ko, naglalatag ako, na kahit nagpadidi ako, buti na lang, maglatag tayo, nag-share screen. Di ba? Kasi kung kayo nag-share screen din ata kayo kami ganun kami. Nag-share screen kami, naglalatag. So ang ginagawa ko, pagkaharap ko na yung client ko, pagkatapos na ako maglatag, tanggalin ko na naman yung anak ko. Di ba? Sacrifice talaga tayo dito sa negosyo natin. Kailangan natin ng sacrifice. So dito, kumikita din po ako ng ganong kalaki. So nung mga time na yan, nakumita ako ng 9,656. Grabe, sobrang saya ko. Kasi bakit? Sino lang naman ako na nasa bahay lang pero pwede akong kumita ng halos mag-10,000. Diba? So dito talaga sa negosyo natin, pagtrabahuin natin, sipagan natin, kung anong gusto natin, talagang ibibigay ni Lord yan sa'yo, basta sabayan mo ng gawa. At saka lagi ko lang sinasabi, pag tuwing, halimbawa katulad nito, first week ng December. So ang ginagawa ko, last week pa lang ng November, nagpaplano na ako sa mentor ko. Kung anong dapat kong gawin para ito yung gusto kong kitain. Ano bang dapat kong gawin? 'Di ba? Kasi kailangan talaga natin dito magpa-guide tayo sa mentor natin. Kailangan talaga natin dito matanong tayo kung anong dapat nating gawin. Kung hindi mo pa alam kung anong gagawin mo dito, lumapit ka sa mentor mo. Kung gina-guide ka sa mentor mo, magpasalamat ka, magpa-guide ka. Huwag mong antayin na yung mentor mo magsawa sa'yo. Kasi sa totoo lang, meron akong tao dito na nung time na grabe, kumikita na siya ng 18,000 sa loob ng isang buwan, hindi na masama. 'Di ba? Pero nung meron lang na pagsubok na dumating sa buhay niya, ngayon, humina siya. Kamustahin mo ang sinasabi? Wala walang pera yung tao. Sa totoo lang, hindi naman yung dahilan Kasi kung gustuhin mo lang sa dami-dami ng tao, sasabihin mo walang pera yung taong in-invite mo. Hanap ka ng iba kung walang pera. 'Di ba? Ang hanapin mo dito yung may pera. So katulad niyan, nandiyan kay sa OFW, syempre yung mga alam niyo mga nasa OFW may pera. Nasa seaman ka, syempre malaki sahod mo diyan. So, syempre may mga pera yung mga kasama mo. Yun yung unahin mo. Huwag kang humanap ng taong walang pera. Pero hindi naman tayo sa nagmumukhang pera. Kumbaga, kung gusto mo talagang kumita, fokusan mo yung taong may pera. Di ba? Kasi ganun lang ako Pag alam ko itong tao na to, may pera to, pupukusan ko to hanggat mapasali ko. Kasi hindi sa pagmayamang, ano na rin ako, naging business director na rin po ako ng Feeders. So isang business lang naman, pero kahit pa paano, nakaangat din.
'Di ba? Kumbaga dito, maging goal getter ka lang talaga. Kung anong sinasabi ng mentor mo, paano ka ginaid, sumunod ka lang. Kasi wala siyang sasabihin sa'yo na mali eh. Kasi kung ituturo niya sa'yo mali, edi mali din yung negosyo niya. Kumbaga lahat tayo dito tama, basta wag ka lang sumuway. So dito, ito na rin po, nakahit na rin po ako ng top 10 Best Director kasi marami kaming awarding dito eh. Kumbaga naging goal getter lang talaga ako. Kumbaga hindi ako pumapayag na simula ako naging member dito, buwan-buwan talaga. Kasi ang awarding natin dito 3 beses eh. Kasi meron kaming awarding sa Dream Fighters kay Sir Binjor naman yon. Meron din po kaming awarding sa Spiders kay Sir GR naman yon. So tapos Saviors. So ang Saviors talaga hindi naman sa hindi ko pa nasusungkit yan na maging Saviors top earners. Hanggang ngayon hindi ko tinitigilan na maging top earners din ako balang araw sa Saviors. 'Di ba? Gaano ba yung kasarap na ganun yung mindset mo? Na hindi ka pumapayag na hindi ka maging top earners. So dito sa negosyo natin, basta magpaplano ka lang, tumunod ka lang kung anong sinasabi sa'yo, pinapahit ka ng award. Kasi unang-una dito, kailangan mo mag-hit ka ng award. Eh. So unang-una, bilang bago, ang i-hit mo, Best Director. Siyempre, pag na-hit mo yung Best Director, siyempre, ang i-hit mo ulit, top earners. So kasi ang laging nasa mindset ko eh, sa dami-dami namin. Siyempre, kami kasi pag nasa training, nasa 100 pag nag-awarding eh. So sa 100 na tao na yun, isa ka sa na-awardan. So gaano ba yun kasarap? 'Di ba? Gaano ba yun ka proud sa sarili mo? Kumbaga, para sa akin bilang isang construction workers, nandito na yung value ko. Ito na yung value ko na makilala ako na sino lang naman ako. Kumbaga sa totoo lang, bubo din naman ako eh. Kasi high school graduate lang ako. Hindi ako marunong mag-spelling. 'Di ba? Hindi ako marunong mag-English. Pero kung bakit ako naging ganito, kasi ginusto ko. Kumbaga, gustuhin mo lang talaga yung negosyo natin. Isip ko, naging top earners ako. So, anong buwan to? So, grabe, napakasarap kasi pag tinatawag yung pangalan mo eh. Isa ka sa tinatawag, napakasarap. Kumbaga, nandoon yung kaba kasi syempre, kinakabahan ka kasi pangalan ko yun ah. Awardan pala ako. 'Di ba? So, kung tinatrabaho mo yung negosyo, alam mo na yun na ma-awardan ka. 'Di ba? Hindi ka na masurprise. Pero kahit hindi ka ma-surprise, kinakabahan ka pa rin eh. 'Di ba? Nandoon yung kaba mo eh. Kaba na kasamang saya. So, syempre, hindi pa rin ako tumigil. Naging top 4 Best Director ako kasi syempre, simula ka sa una, halimbawa, naging top earners niya 10 lang. So, nagpang-10 ka. Siyempre, huwag kang pumayag na hanggang 10 ka lang. Siyempre, taasan mo yung level mo. Kumbaga, kung magkano yung level ng top 1, lamangan mo. Di ba? So, hindi pa naman ako naging top 1 dito. Pero ang kagandahan dito, isa na rin po ako sa top 2 earners. Grabe, di ba? So, nung mga time na yan, grabe, umiyak ako eh. Kasi bakit? Ramdam ko yung sipag ko eh. Ramdam ko yung pagod ko. Kung bakit ko siya na-hit. Kasi hindi basta-basta yan na maging top 2 ka lang. Na walang kasamang gawa. Kumbaga grabing luha ko dyan. Umiyak talaga ako sa saya. Umiyak ako kasi tinatrabaho ko siya. Ito na yung bayad sa ano ko ba? Sa sikap ko. Yan yung bayad. Kaya grabe, sobrang saya ko nung mga time na yan. Ang masakta pa dyan, ako top 2, ang partner ko yung top 1. 'Di ba? Gaano ba yung kasarap? Lalo na kung mag-asawa kayo nandito, dapat pareho kayong go-getter. Kumbaga, halimbawa, yung lalaki yung upline mo, yung lalaki yung nauna. Huwag kang pumayag na panghuli ka lang lagi o kaya tagapalakpak ka lang. 'Di ba? Huwag kang pumayag. Ako, sabi ko pa nga sa partner ko eh, dapat ako yung top 1. Ikaw yung top 2. Sabi niya, sipagan mo pa para malamangan mo ako. 'Di ba? Kumbaga, masarap kasi yung pareho kayo ng mindset eh. Masarap yung pareho kayong naghabulan ng award. Pareho kayo ang nasa isip yung award. Kasi bakit? Yung award yung nasa mindset nyo. Kasama na yung income dyan eh. Kumbaga, ang magpapakilala sa'yo yung award.
Ang income nandyan lang yan, bonus lang yan. Kumbaga, paano ka makilala dito dahil sa award? Di ba? So, syempre, dito sa negosyo natin, may grupo na rin po ako. So, ito po yung grupo ko, Light of Dreams International. Kasi meron po akong mga downline na mga OFW. So, kahit pa paano, syempre, may mga tao na rin po akong kumikita. So, hindi ko lahat nilalagay din dito kasi syempre, marami na rin po sila. So, kung bakit ako kumikita, kasi meron din po akong mga taong tinutulungan na para kikita. Di ba? Kung ikaw ngayon, leaders, huwag ka munang mag-focus na kikita ka. Fokusan mo yung tao mo. Kasi bakit? Pag kumita yung tao mo, syempre, walang ibang kikita doon, ikaw din. Build lang talaga. I-build mo yung tao mo sa baba. Kasi kung hindi mo binibuild yung tao mo sa baba, hinayaan mo lang din sila. Basta napasali ko lang, hayaan mo, walang mangyari sa'yo. Dapat tulungan mo. Lagi ang sinasabi ng upline ko, kung nagpapasali ka na hindi mo kung nagpapasali ka na hindi mo pala kayang tulungan, huwag ka nang magpasali. Di ba? Kumbaga, huwag kang matamaan ha. Kumbaga, sinasabi ko lang to. Kasi ganun talaga yung mindset. Kung grabe kung asawa mo niya. Kasi ang asawa ko, nung bago pa lang, grabe yung pagbibuild niya sa akin. Pag gising na siya, ako tuloy pa bubuhusan ako ng tubig. Kasi bakit? Gusto niya gumising na rin ako. Kasi gusto niya gumalaw na rin ako, kumilos na rin ako sa negosyo namin. Gusto niya trabahuin ko na, kausapin ko na yung mga tao ko. Di ba? Ganun kami kapursigido sa negosyo natin. Oo, dati, mag-aaway kami, hindi ko maintindihan bakit niya ginaganon ako. Pero ngayon, na-realize ko. Kasi bakit? Tama lang din pala yung ginawa niya. Kasi kung hindi niya yung ginawa, anong mangyayari sa akin ngayon? Diba? Maging ula lang ako, maging palamunin lang ako. Diba? Masakit yun bilang asawa, sabihan ka ng asawa mo, palamunin ka lang. Diba? Napakasakit nun. Kaya sabi ko, hindi ako pumapayag na ganunin ako. Kasi grabe yung partner ko, sa totoo lang masakit manalita yan. Diba? Pero syempre, may anak kami, kaya kailangan namin gumalaw, kailangan namin trabahuin. Kasi may anak kami. So ito yung DPSY ko. Kung bakit ako tumudo, kung bakit kailangan ko siyang trabahuin, hindi ako pumapayag na walang mangyari ako sa buwan na to, hindi ako pumapayag na yung mga tao ko walang piin, hindi ako pumapayag na sa isang buwan wala akong direct. Kasi sa totoo lang, hindi sa pagmayabang, buwan-buwan may direct ako. Hindi ako pumapayag at hindi ako umaasa sa mga tao ko. Dapat ikaw mismo may direct buwan-buwan. May tao kang mapapasali. Hindi man gaano karami, hindi man naabot ng direct ng figures, at least meron kang taong dinadagdag sa sa member mo, 'di ba? So yung taong mapapasali mo, syempre, tulungan mo. Huwag mong hayaan na huwag mong hayaan na pababayaan mo lang din siya. I-guide mo siya. Tulungan mo siya. Kasi bakit pinapasali mo dito? Binuhay mo yung pangarap niya. Kaya tulungan natin yung taong mapapasali natin. Huwag nating hayaan. So, meron din pa akong topic dito. So, magsimula na ako ha. Kanina pa ako nagdaldal pero hindi pa ako nagsimula nung. Diba? So, unang-una, decide. So, mag-decide ka kung ano ba talaga ang gusto mo. Ginawa mo lang ba siya para extra income or gustuhin mong makauwi? So, dito sa negosyo natin, dapat mag-decide ka kung ano ba talaga gusto mo. 'Di ba? Kung nasa OFW ka ngayon, ano ba talagang plano mo? Gustuhin mo ba yung negosyo natin para makauwi ka? O isip mo part-time mo lang yung negosyo na meron tayo? Wag. Kasi bakit? Pinaparamdam ko sa mga tao ko, wag mong isipin na yung negosyo natin extra income. 'Di ba? Kasi saan ka ba makakahanap ng negosyo na pwede kang kumita ng 15,000 sa loob ng isang araw? Basta trabahuin mo siya. Siyempre, kasama yung gawa. Di ba? Kung lalo na OFW ka, i-market mo OFW. Kung seaman ka, i-market mo seaman. Kasi ang negosyo natin napakaganda. Kailangan mo lang mag-decide. Kung hindi ka pa kumita, kailangan mo mag-decide ano ba talagang plano mo, bakit ka nandito. Di ba?
gustuin mo, trabahuin mo siya. Huwag kang pumayag na, pumasok lang ako dyan dahil sa product. Wag. Kasi ang opportunity na sinishare sa'yo, yan na yung binigay ni Lord na hinihingi mo. Di ba? Nagdadasal ka, Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity. Kasi mahirap dito eh. Mahirap sa ibang bansa eh. Kasi wala akong nakakausap na OFW na hindi nahihirapan. Di ba? Wala akong nakakausap na walang taong hindi nahihirapan. Lahat nahihirapan tayo. So kailangan dito sa negosyo natin, gustuin natin, trabahuin natin. Kasi marami ng milyonaryo dito. So ikaw ngayon nakikinig, kasunod ka na nun. Kaya wag kang pumayag na walang mangyari sa'yo. Kung ikaw gusto mo makauwi dito sa atin, sa Pinas, trabahuin mo to, tuduhin mo to. Kung ikaw nasa OFW, maghanap ka ng ka-business partner mo na OFW. Kasi bakit? Kung ikaw walang oras, malay mo, yung taong napapasali mo, mas may oras pa sa'yo. Diba? Kasi meron tayong leverage dito eh. Kung baga, kailangan mo lang hanap ng dalawang tao. Yung taong napapasali mong may oras sa'yo. So, ibig sabihin, kikita ka na wala kang ginagawa. Pero kailangan mo siyang i-guide, syempre. Kasi mahirap naman yung kumikita ka na wala kang ginagawa. Diba? Hindi mo ramdam yung negosyo mo pag ganun. Syempre, pangalawa, at maging goal setting tayo. So, unang-una, sabi ko nga kanina, mag-hit tayo ng award. Diba? Kasi dito tayo makikilala sa award. So, wag kang papayag na di ka makasama sa award. Dapat ang mindset mo lagi, kasama ako sa awarding namin. Dapat kung anong pinapagulo sa'yo na award, i-hit mo. Wag kang pumayag na hindi mo ma-hit. Kasi ayaw ko, para sa akin kasi, sa mga tao ko, ayaw ko yung nag-is-upline ka na hindi mo ginagawa. Nagagalit ako. Kasi bakit? Ang mindset ko kasi, pag sinabi kong is-upline, trabahuin ko. Kasi wag kang mag-is-upline kung hindi mo trabahuin. Huwag mong sabihin na nag-is-upline ka na, oo, is-upline plastic, di ba? Huwag yung ganun. Kasi, oo nga, is-upline tayo dito. Lahat sagot natin, yes, upline. Pero huwag ganun, dapat trabahuin natin. Kasi, paano maramdaman ni upline na nag-is-upline ka na hindi ka naman kasama sa award? Tama? Huwag kang papayag na di ka nagkaka-award habang tumatagal ka. Di ba? Lalo na kung 6 months ka na, 3 months ka na, dapat huwag kang pumayag na hindi ka na-awardan. Lalo na kung may grupo ka, ipaglaban mo yun. Kasi ang award natin, nandoon yung kasama yung malaking income. Di ba? Nag-top earner ka. Siyempre, magkano yung income mo pag top earner ka? Di ba? Kalakip doon yung income mo. So, dapat hindi ka pumapayag na hindi ka talaga ma-awardan. Dapat ang lagi mong mindset, goal setting ka. Di ba? Hit ka ng award. Lalo na kung babae ka. Di ba? Ako nga nagawa ko eh. Babae ako eh. Ako nga nagawa ko, nakasama ko pang anak ko, karga-karga ko eh. Ngayon ko lang hindi ko karga yung anak ko kasi pinakasabayanan ko kasi magtutok ako sa inyo. 'Di ba? Pero sa totoo lang lagi ko walang yaya yung anak ko. Ako lang lahat nag-aalaga sa kanya. Ako lang umaasikaso sa kanya. Pero bakit nagawa ko yung negosyo? 'Di ba? Kung ikaw ngayon, dalaga ka, binata ka, lalo mong mas magagawa mo 'to. Kasi bakit walang sagabal sa iyo? 'Di ba? Kung ikaw ngayon, mag-asawa kayo, mas lalong gawin nyo to para sa mga anak nyo. Diba? Huwag kayong pumayag na hindi nyo to magagawa. Huwag kayong pumayag na hindi kayo makasama sa award. Lalo na pag mag-asawa kayo. I-hit nyo. Proud nyo yan. Kumbaga yan yung value sa sarili mo. Ang mindset mo dito, sino ka lang para ma-awardan ka. Diba? Ganun yung mindset ko eh. Kumbaga dati nag-aaral ako, hindi nga ako na-awardan eh. Pero dito sa negosyo natin, 'di ba? Buwan-buwan ako may award. So may awarding kami ng 15, may awarding kami ng last month. 'Di ba? Pero nandoon ako lagi. Hindi ako pumapayag na hindi ako kasama. Hindi ako pumapayag na yung asawa ko lang kasama sa awarding. Ayoko nang ganun. Gusto ko nandoon siya, nandoon din ako. Gusto ko pa nga lamangan siya eh.
Pero syempre, hindi pa ngayon kasi syempre, mas malaki na yung grupo ng asawa ko kaysa akin. Pero syempre, kung sisipagan ko, mangyayari din yun sa akin. Basta wag ka lang patulog-tulog. Di ba? So, dito sa negosyo natin, time management tayo. So, wag mong hanapan ng oras. Dapat, bigyan mo dapat ng oras. Di ba? Wag kang maghanap ng oras na busy ako eh. So, ayaw, saka na. Kasi busy ako. Wag. Bigyan mo ng oras ang negosyo mo. Wag kang focus sa trabaho mo. 'Di ba? Kasi kung magkano yung monthly mo, 'di ba? Kung halimbawa sa sahod ka lang diyan ng 18,000. Isipin mo isang buwan mo 'yun paghirapan. Pero dito sa negosyo natin, kung trabahuin mo siya, bigyan mo siya ng time. Kung magkano yung gusto mo ibibigay ni company, basta trabahuin mo. 'Di ba? Walang salitang busy. Basta ang negosyo priority. Di ba? Bigyan mo talaga siyang time. I-priority mo yung negosyo natin. Huwag kang pumayag na hindi mo siya priority. Dapat ang isipin mo, ang negosyo natin full time. Di ba? Kung ikaw ngayon nasa trabaho, ang i-mindset mo, ang negosyo natin yung full time. Ang trabaho mo yung part time. Di ba? Kasi yan lagi pinapaano ko sa mga tao ko eh. Believe nga ako sa tao ko kasi meron akong tao na grabe talaga. Sobrang busy siya. Talagang ang oras niya hawak sa amo niya. Pero alam mo, nagagawa niya. Kumikita siya. Kasi bakit? Ginusto niya. Kasi pag hindi mo talaga gustuhin, walang mangyari sa'yo. Hindi ka talaga kikita. Kasi yun nga ang sinasabi ng dito, di ba? Ang sinasabi, hindi nga, sumali ka ngayon, bukas kikita tayo. Di ba? Hindi ganun. So, walang instant na pagyaman. Kumbaga, kailangan mo siya trabaho at bigyan ng oras. Di ba? So, dapat minimum mo 10 presentation per day. Di ba? So, kung ikaw ngayon, nasa bahay ka, siyempre kaya mo yan 10. The more na marami kang nakakausap, madami ding sasali. So, syempre, kung marami kang kinakausap, syempre, marami ding sasali sa'yo. Kung wala kang kinakausap, walang sasali sa'yo, syempre. So, kung nakakausap ka ng 10 yung makakausap mo, imposible naman walang sasali na 2 o 3. Di ba? Sa 10 nakausap mo, imposible naman walang magtitiwala sa'yo. Di ba? Dapat ganun yung mindset mo. Huwag kang pumayag na wala kang makakausap. Huwag mong hayaan na ang buong araw mo walang mangyayari sa'yo. Kasi ako, hindi ko sa pagmayabang nandoon ako kanina sa mall. Kumuha ako ng national ID. Pero syempre, may mga tao binigyan ko sila ng oras, tinuruan ko sila, ginaid ko sila. Syempre, kahit nasaan ako, may PN kami. Di ba? Huwag kang pumayag, lalo na kung may grupo ka, na walang transaction ng grupo mo. Kasi ang tawag sa amin, kulilat eh. Huwag kang pumayag na maging kulilat ka. Di ba? Gawin mo siyang habit. Kumbaga, ano mo na talaga sa sarili mo na, na hindi ka pumapayag na wala kang kausap. Kahit 5, kung busy ka sa trabaho mo, 5 taong nakakausap mo, imposible wala kang mapasaling isa. Di ba? Kung kaya mo ng 10, mas maganda. Imposible wala kang mapasali ng 2 o 3. Di ba? Napakahina mo naman nun kung wala kang mapasali sa lahat ng nakausap mo. So, huwag ka talagang pumayag na wala kang makausap. Kasi kung wala kang makausap, wala ka talaga mapapasali. Di ba? So, pang 5, don't take rejection personality. So, dapat yung rejection natin, huwag mong idibdibin. Di ba? Marami talaga yan. Marami mga pagsubok sa atin dito. Kumbaga susubukin ka talaga kung gaano ka katibay. Dapat yung puso mo maging Batman at Superman. Di ba? Si Batman nga kahit anong sa kanya, kahit anong bato hindi nga siya nasasaktan. Dapat ganun ka. Rejection is a normal. Di ba? Normal na yan. Lalo na kung inaasahan na kaibigan mo, kamag-anak mo. Kasi siyempre pag napasali tayo, unang-una pag sumali tayo dito, meron tayong mga prospecting
ito, mapasali ko talaga to. Pero yung time na nilatagan mo na, siniran mo na ng negosyo, ayaw. Di ba? Normal yun. Huwag mo siyang dibdibin. Kasi kung dinibdib mo, nako, sinong nawalan? Sila o ikaw? Ikaw, di ba? So, kung gaano man karami yung mag-no sa'yo, malapit na yung mag-yes. Kaya huwag kang tumigil. Kung maraming nag-no, paparating na rin yung yes sa'yo. Huwag ka lang tumigil. Di ba? Kasi masarap talaga yung biz director ka. Kasi kung bakit ka naging biz director, may tao ka nang binibuild kasi naging biz director ka. Ibig sabihin, meron kang taong napasali. Di ba? Huwag kang pumayag na ipapakita mo sa mga nagni-negative sa'yo kasi ang laging sinasabi ng partner ko, yung nagni-negative sa'yo, hayaan mo. Ipapakita mo sa kanya na tama yung negosyo natin. Ipapakita mo sa kanya na kikita ka kahit wala siya. So, ganun yung ginagawa ko. Kasi unang-una, dati din naman ako bago. Ganun din naman ako eh. Dati nga, pag nare-reject na ako, natutulog pa ako eh. Narinig ako ng 2, narinig ako ng 3, natutulog ako buong araw. Ano sabi ng partner ko? Sinong nawalan? Sinong talo? Sabi ko ako. Kasi walang nangyari sa akin. Kasi tulog ako eh. Diba? So, unti-unti mo siyang kumbaga, ihabit mo yung dito natin na matibay ka dito. Normal na talaga yan. Yung mga pagsubok sa mag-asawa dito, yung silos dito, so silos doon. Kasama na natin yan dito sa buhay. Kasi bilang mag-asawa, meron talagang mga silos na ganun eh. Kasi ako, ganun din ako, pinagdadaanan ko pa yan. Pinagdadaanan namin yan, yung silos na yan. Kasi dati, syempre, hindi ko naintindihan. Bilang bago, bilang hindi pa ako member, hindi ko naintindihan bakit single siya. Kaya sabi ko, bakit siya nag-single? Na may asawa naman siya. Kumbaga, strategy pala yun. So, nung naging member na ako, syempre, naintindihan ko, hanggang ngayon kaming dalawa, mag-asawa kung bakit ako nakapasali ng mga lalaki. Single ako. Pera na lang sa mga nakakilala sa akin. Diba? So, ngayong month of November, so hindi ako nagyabang ha. Hindi man ako pasok sa CBOR's Biz Director pero naka-4 na direct ako. Diba gaano yung kasarap? Meron ka na namang bagong taong tutulungan. Kumbaga, lagi mo lang hingiin kay Lord, yung taong hindi man sumali ngayon, hingiin mo lang kay Lord na gusto mo siyang tulungan sa negosyo natin. 'Di ba? Kasi ako, ang ano ko lang talaga lagi, kung may tao kung gustong mapasali, hinihingi ko kay Lord. Lord, yung tao na to gusto kong mapasali ko. Gusto ko, Lord, yakapin mo siya, magtitiwala sa akin. 'Di ba? Kasi bihira lang talaga yung taong mag-on-the-spot sa'yo. Kumbaga, halimbawa, may follow up ka, hingin mo kay Lord kung gusto mo talaga siyang tulungan. Pero wag mong hingin kay Lord na sabi mo tulungan mo, pagdating na nandito, hindi mo siya tutulungan. I-guide mo siya. Kasi hiningi mo nga eh, binigay sa'yo, i-guide mo. Kasi maraming tao na nakapasali na, pag napasali na, hindi na hinahayaan na yung tao. So, sinong kawawa? Yung taong walang mangmang. Yung taong napapasali mo, kawawa. Di ba? Kailangan natin magtulungan. So, dapat maging consistent ka dito. Gawin mo ang business mo araw-araw. Huwag putol-putol. Dapat nakasimula ka na, dapat tuloy-tuloy mo na. Halimbawa, naging consistent mo na nakipag-usap araw-araw sa 10 tao. So, dapat tuloy-tuloy mo na yun. Huwag yung, kausap ako ngayon kasi namotivate ako eh. Bukas naman, matulog muna ako. Di ba? Huwag ganun. Dapat araw-araw. Huwag mo hayaan na ngayon nakipag-usap ka, bukas natutulog ka. Bukas na masyal ka. Hayaan ko muna. Na-reject naman ako eh. Matutulog muna ako. Gumala muna ako. Malay mo, sa paggala ko, meron akong makukuha. No. Huwag ganun. Dapat maging consistent ka. Kasi ang laging sinasabi dito sa mentor ko, kung gusto mong kumita, trabahuin mo yung negosyo natin araw-araw. Tulad yan, may daily task tayo. Di ba? So, umatin kayo sa daily task kasi marami kang matutunan doon. Marami tayong matutunan sa daily task natin. So dito, iwasan mo ang pagiging mainipin.
So, unang-una bilang bago, iwasan mo yung maging mainipin. Walang biglang pagyaman dito sa negosyo natin. 'Di ba? So, walang sumali dito na bukas yayaman tayo agad. Hindi. So, kung bakit yung mayaman yung iba, kasi ilang taon na rin sila at tinatrabaho nila. Marami naman dito na ilang taon na pero hindi pa rin kumikita. Bakit? Sinasabi lang may negosyo pero hindi naman tinatrabaho. Di ba? Respetuhin mo ang proseso. Dapat kung anong proseso natin, respeto ka. Kung anong sinasabi ng mentor mo, ng upline mo, anong pinapagawa niya sa'yo, gawin mo. Huwag kang pumayag na hindi mo siya nagawa. Kasi bakit? Kung hindi mo siya nagawa, ibig sabihin, hindi ka kikita. Mainip ka na. Ay, mentor, wala naman akong income eh. Hindi naman ako kumikita eh. Paano ka kumikita? Hindi mo nga ginawa eh. Di ba? Kasi may tao din akong ganun eh. Sabi mo, pag sumali ako, kikita ko. Di ba? Kasi hindi niya naintindihan na may proseso tayo dito. Di ba? Dapat kung ikaw ganon, hindi mo pa naintindihan yung negosyo, lumapit ka sa mentor mo kung anong dapat ba natin gawin. Kung ano bang proseso na meron tayo. Ano ba yung step by step natin dito na umpisa. Kung anong sinasabi sa'yo, gawin mo lang. Huwag mo lang pakinggan na, narinig ko ngayon, narinig mo sa kabilang tainga, ipalabas mo lang din sa kabilang tainga. Diba? Respetuhin mo yung proseso natin. Kasi yung proseso natin, kumbaga, sa pagkain, hinain na. Kakainin mo na lang. Pero siyempre, hindi mo siya nagustuhan, kaya hindi mo siya kinain, big sabihin, hindi ka kikita doon kung hindi mo siya kainin. Kumbaga, dito sa negosyo natin, trabahuin mo siya para kikita tayo. Di ba? So, wag kang hihinto. So, wag mong ilagay sa isip mo, don't give up. Wag kang mag-quit. Kasi alam nyo, sumali ako. Nung pagsali ko, di ba, may direct na ako. Ang sabi ng mentor ko, ni Ma'am Natalie Jurado, alisin mo sa isip yung quit. Sabi ko, bakit naman up? Sabi niya, siyempre, may tao na nagtitiwala sa'yo. Kaya wag mong ilagay sa utak mo yung quit. Pangarap mo para sa anak mo, di ba? Kung meron kang anak, itudo mo to. Kasi ang negosyo natin, gagawin natin para sa pamilya natin. Gagawin natin yung negosyo natin para sa hindi na maranasan sa anak mo yung naranasan mo ngayon. Kumbaga kami mag-asawa kung bakit namin tinudo ang negosyo, ayaw namin na maranasan ng anak namin yung pinagdadaanan namin. Naisipin nyo, dati, kakasimula lang partner ko dito, naranasan namin, wala kami pambili ng pampers, wala kami pambili ng pagkain. Di ba? Kumbaga, ang iniisip namin ngayon, ayaw namin na maranasan namin ng anak yun balang araw. So, ang kagandaan dito sa negosyo natin kasi pwede natin siyang maipamana sa anak natin. Ibig sabihin, tuduhin mo na. Kasi ang trabaho mo ngayon, hindi mo yan maipamana sa anak mo. Halimbawa, seaman ka ngayon. Siyempre, pag umalis ka dyan sa seaman, sabihin mo ba, anak, maging seaman ka rin. Diba, ikaw puli sa posisyon ko. Diba, hindi? Dito sa negosyo natin, pag nawala tayo sa mundong ito, yung anak natin makikinabang. Diba? So, ito yung masarap. Kasi ituduhin mo lang talaga siya. I-mindset mo lang lagi na huwag mong hayaan yung negosyo natin. Huwag kang pumayag na training ka lang ng training tapos hindi mo siya tinatrabaho. Aralin mo at saka gawin mo. Kasi paano mo malaman na kaya mo na pala yung negosyo natin kung hindi mo naman siya tinatrabaho? Hindi mo siya sinusubukan. Huwag mong alisin mo talaga sa mindset mo yung mahirap man. Mahirap yan eh. Kasi hindi naman ako nakapasali. Tanggalin mo yung hirap. Kasi sa totoo lang, ito yung negosyong masarap. Masarap bakit? Pwede kang magnegosyo na nasa bahay lang kasama mo ang anak mo. Diba? Pero kikita ka. Sipin mo, kikita ka, nakasama mo yung anak mo. Gaano ba yung kasarap? Diba? May sudikso pa tayo dito pang grocery. So may pira ka na, may sudikso ka pa. Diba? May pang grocery ka pa. So ibig sabihin, hindi mo mabawasan yung
income mo. 'Di ba? So, yun lang. So, thank you so much. Thank you sa pakikinig nyo. Thank you sa pag-share. Sana mayroon kayong natutunan at mayroon akong na-share sa inyo. So, yun. So yun, grabe. Lupit. Thank you, Ginaline. Yan, so Wait bago lang po. yan, so biruin mo, napakalupit kasi unang-una bago lang. 'Di ba? Kung ikaw bago, siya nga nagawa eh. What more pa kaya ikaw? 'Di ba? Kaya matcha-challenge tayo kasi unang-una lahat na namang ginagawa natin, pare-parehas lang naman tayo ng business. 'Di ba? Tama. So, thank you sa pag-share kasi unang-una kahit ako na-challenge eh. 'Di ba? So, Grabe yan. laban pa rin yung grupo namin. So, salamat sa pag-share Oo, and then thank you. bago tayo maghiwalay, so picture muna tayo, sign tayo ng 4. Up mo yan, back up ka dyan sa baba. Sige po, first page, sign po ng 4. Next page. Medyo loading pa po yung iba. Diyan po sa'yo, Apelo. Grabe, nandito pala si Ma'am Dolores. Hello, Ma'am Dolores. Sige, sign tayo Tita, ng pabak- 4. Ano si tita? Ayun. Sign tayo ng 4. Mag-picture din ako. Yan, 1, 2, 3, smile. Second page. Wait lang. Grabe eh. Lahat na mag-sign ng 4, merong 15 accounts na parating. Tama. Dapat nakangiti lang kasi bukas may 15 account. Tama, happy lang. Ayan, picturean mo muna sila, no? Up Nerma. Up mo yan. Ayun, okay na po. So yun, thank you so much po Sir Bilo sa pag dito sa akin. So first time ko talaga, grabe, kinakabahan ako. Pero sana meron kayong natutunan sa akin. Yes, thank you, Up. Biruin mo, first time pa yan, ha? First time, pero ang lupit. Diba? So, salute, ma'am. Gagayahin ka namin. So, thank you, thank you. Salamat So, sa thank you po. pag-share. So mag-lift na ako, Sir Opo, Bilo. thank you po. Bye-bye po. Yes po, salamat. Thank you po. Salamat po, Thank you ma'am. rin. Sunod lang kayo sa apply, nangyari din yan sa inyo. Thank you po. Bye. Ayan, up Nerma, back to you. Intro mo na ako. Yes, so yan. Marami pa kayo natutunan. Type 1. Na-inspire ba kayo sa guest natin? So, yan. At syempre, hindi lang siya ang magsasalita, di ba? Kundi, ito, talaga namin dito sa founder namin na to. Sobrang napaka-idol namin, di ba? So, let us welcome founder Ramon Velo. So yan, hello, good evening. Sino ba yung mga nandito sa participants natin? Welcome sa 22 participants natin, 22,000. Ayan, so may nakikita ako ng mga bago. Wait lang. Shout out ko yung mga poging seaman. Yan. Nakita ko agad si Sir Christopher. Yan, shout out sir. Welcome. And then kay Hotshot
Chad. So welcome back, 'di ba? So lumalaban si Chad from Cagayan. And then kay Ma'am Angela. Yan, so welcome ma'am. And then sino pa ba yung nakita ko kanina? Maraming bago kay Sir William. Yan, Bernabidis. Yan, and then kay Sir Junji. And then kay Sir Rolly, and then kay Sir Alan Eras. So yan, so pakilala din ako sa inyo. My name is Ramon Belo. So company driver from Bicol naman pa ako. From Bulan, Sorsogon. Ayan, so biruin mo yung nagsalita kanina, kumbaga sa construction siya construction worker, 'di ba? So kung siya nga nagawa na kumita ng ganun kalaki, so sa akin, so ang kagandahan din na kung nagawa niya, so magagawa din natin kasi ako nagawa ko nga rin din 'di ba? So company driver naman ako. Pero sabi ko nga, pag once na nagpa-parking ako sa dinideliveran ko, so nagsi-save yours power for system ako. Hawak ko yung cellphone ko. Tama kasi, unang-una, pag wala tayong ginagawang bago, walang magbabago sa natin, sa buhay natin. 'Di ba? Kaya salute sa mga nandito na mga nakikinig. 'Di ba? Kasi kahit anong mga Kahit walang nakikinig kami dito. Kahit walang nangyayari sa atin up, basta may nakakarinig sa atin. Alam nila yan. Yan, so grabe, lumalaban si Chad. So Chad, stipot ka lang dyan. So laban lang tayo. Sige lang, Yan, okay lang so, yan. Kaya yan. Ganito lang tayo basta may nakakarinig na nasa kanila yan. Kung narinig na yung sitwasyon natin, sige, laban lang. Tama. Sige, okay lang. So, ayan, mag-start na ako kasi para at least matapos tayo. Ayan, so sige, sige. bilang okay, yung close. Ako ba mag-close ng natin o close o opening? Alak pa. Alak pa mo. Ayan, medyo Alak pa mo. medyo nakainom mga taas si Chad, pero yan, idol yan kasi Team Seaman din yan. 'Di ba? So isa rin sa grupo natin na na-awardan din ng Seven Headers Club. 'Di ba? So salute up Chad. So wag kang mag-alala kasi andito kami, hindi ka namin pababayaan. So habang buhay tayo magbi-business partner, 'di ba? So magkaka-business partner. 'Di ba? So ako naman ginawa ko tong business, nag-start ako, nakita ko yung business, wala rin akong pera. 'Di ba? Kung kayo mga bago, so kagaya nyo rin ako dati. 'Di ba? So kung yung construction nga nagawa niya, sabi ko, ako rin nagawa ko din. Tama, kaso nga lang ang kaibahan din sa akin na nangyari, so yung partner ko o yung misis ko negative sa ginagawa natin. 'Di ba? Kaya sobrang sobrang na-challenge ako kasi pag once na may nakaka-chat ako na babae, sasabihin, ano ba yan, chicks mo ba yan? 'Di ba? So syempre, alangan naman na tayo, syempre nagbi-business, syempre kailangan natin makapag-usap sa tao, alam mo 'yun? Sabi ko, parang sa isip ko, wag ka nga diyan kasi itong ginagawa ko para sa atin to, para sa family natin. 'Di ba? So syempre hindi ka mapigilan na lagi akong pinagsasabihan na tumigil ka na diyan, walang mangyayari sa atin, walang mangyayari sa ginagawa mo. 'Di ba kasi noon that time, ginagawa ko tong business natin kasi nag-start ako dito, na-invite ako dito dati. December 11, 2010. 'Di ba? So 3 years ko siya ginawa. Within 3 years, biruin mo kung yung bago kanina, kumikita na siya. Biruin mo kumikita siya ng 9,000, 'di ba? So ginagawa niya bago lang. Pero ako 3 years ko siya ginawa. Yung business na to, pinag-aralan ko lang talaga kasi sabi ng mentor ko, aralin lang daw na aralin. 'Di ba? Pero within 3 years, sabi ko nga, salute naman ako kasi kumita din ako. Yung cheque ko andito pa. Yung cheque ko na hawak ko ngayon,
Sa 3 years ko na ginagawa, ang kinita ko rito 390. 3 years yan ha. 3 years partida. Pero baliw na baliw ako kasi sabi ko yayaman tayo dito, yayaman kasi sabi ko yung business na to sobrang ano talaga sobrang nabuksan yung pag-iisip na kasi namulat ako sa empleyado na pasok, uwi sa bahay, pasok, trabaho. So sakto lang yung kinikita. Pero sa business natin, sabi ko nga, sige kung yayaman ba talaga tayo diyan or ascensor kikita ng malaki, sige gagawin ko kasi itong business natin legal, ethical, moral. So wala tayong hindi tayo illegal. So legit na legit tayo. Biruin mo yung date nito September 30, September 3, 2013. 'Di ba? So kung nakikita niyo diyan, so malabo. Ayan. 2013 yan, 390 sa 3 years. Kaya ikaw kung bago ka, huwag kang mag-alala kasi unang-una ngayon yung mga bago kumikita ng malaki. Pero sabi ko nga yung business natin, ito lifetime to kasi unang-una 3 years ako, 3 years ko siya ginawa pero nag-stop ako. 7 years hindi ko siya ginawa. Tama, sabi ko sa 7 years hindi ko siya ginawa, walang nangyari sa akin sa labas kasi wala namang umaasenso na empleyado or yung mayaman, wala. 'Di ba? Pero nung bumalik ako 6 months ko siya trinabaho. 6 months lang 6 months bumalik ako. Sabi ko yung cheque ko na isang piraso, yung bumalik sa akin mahigit 150,000 or 200,000 na cheque na kinita ko. 'Di ba? So hindi kita binabaliw na kung totoo ba talaga 'to. Etong cheque na 'to na nandito sa akin ngayon, nakapangalan 'to sa akin lahat. 'Di ba? Kung dati nagdududa ako kasi yung kinita ko na cheque 390. 'Di ba? Pero itong cheque na hawak ko na sa kabila, nasa 200,000 mahigit 'to. 'Di ba? Naka-savings 'to kasi panglabas namin ng sariling sasakyan sa grupo namin ng Team Gold. 'Di ba? So sabi ko nga totoo talaga pero ang malupit na kwento ng kaming dalawa mag-partner kasi sabi niya sa akin tumigil ka na. 'Di ba kung nakinig ako sa kanya na tumigil na ako. So wala siguro nangyari sa amin kasi sabi niya tumigil ka na diyan, wala nung that time na yun wala na talaga zero na talaga, wala ang kinikita. So minsan nakikita na may nakaka-chat ako babae, siyempre di naman tayo kasi pumuputi na kasi sa sabon, pumupugi na, 'di ba? So, siyempre 'pag may nakaka-chat na babae, sabihin, "Ano ba 'yan? Baka chicks mo 'yan. Tumigil ka na diyan." Siyempre, di maiwasan yung pagsiselos. Pero sabi ko, "Di, kailangan ko 'to gawin." 'Di ba? So, nung kumikita ako ng gano'n, 350, sabi niya, "Makakabuhay ba 'yan ng ganyan?" Pero sabi ko, pinalabas ko lang sa kabilang tainga, tinuloy ko pa rin. Pero nung kumita ako ng 70,000, 'di ba? Cheque 'yon nung pinapalit namin. Grabe. Alam mo 'yon na minsan na pag once na negative yung misis mo tapos kumikita ka na ng gano'n kalaki. So iba na. Pagising mo nakatimpla ng kape, nakaluto na, 'di ba? So kakain ka na lang kasi may income. So sabi ko grabe iba pala yung ganitong business kasi naranasan ko 'yan nung ginagawa ko 'to. Pero lahat ng ano ko, ng family ko, so negative sa akin kasi kwinento ko sa kanila na sabi ko, dito sa business na 'to, aasenso tayo. Pero sabi nga nila, "Paano tayo aasenso? Ilang truck na sabon yung ibebenta mo?" Sabi ko, "Oo nga parang sabi ko gano'n kasi negative ako that time na ginagawa ko 'tong business. Negative ako. Pero sabi ko nga, try lang. Sabi ko, try, laban lang ulit. So kailangan ko ulit na gawin yung business kasi biruin mo in 7 years na trinabaho ko sa labas, payslip lang yung naipon ko. 'Di ba? Kahit savings, di ako makapag-savings. Sabi ko nga, buti nga na siningit ko 'to sa pagtatrabaho kasi itong business natin hindi naman tayo aalis sa trabaho natin. 'Di ba? So idadagdag mo lang kasi hindi natin alam, 'di ba? Kasi hindi tayo pabata, patanda tayo, 'di ba? So itong business natin lifetime siya. 'Di ba? At saka dito ko rin napatunayan na walang nauna, walang nahuli. Kahit ikaw bago ka ngayon, pag ginawa mo 'to, trinabaho mo, yung kinikita ko lalagpasan mo pa. Tama kasi nung nakaraan,
Nung nakaraang months, kumita ko ng 50, 32, 40,000. Nawardan nila ako ng mga nasa 70. So, yung kinikita ko na yon kahit bago ka, lalagpasan mo yun. Pero partida, siyempre yung mga team seaman, di ko alam yung mga sinasahod. Malalaki yung sinasahod yan. Pero ikaw ba naman, ako company driver, kumita ka ng 70,000, 80,000, di ba matcha-challenge ka? Kasi ako nga nagagawa ko eh. Bakit ako nagagawa, di ba? So, sobrang Oo. sobrang lupit talaga ng business na to. Kaya etong business natin, wag lang kayong mag-alala kasi si Lord binibigyan talaga tayo ng mga struggle sa buhay. So, pag once na trinabaho natin to, ikaw yung manginginabang kasi unang-una pag kumita ka ng ganitong karaming cheque, hindi ka naman yung hindi ka naman yung mag-ano. Nalubat ako. Antayin lang po natin. Nag-charges na. Yan, lupit.